Librong Itim, An Anthology of Philippine Horror Stories, Volume 5. Copyright 2018 by Precious Pages Corporation. Performed by John Vincent Hoson. Sa Basement ng Lumang Bahay by Maria Fe Delmo. Dinig na dinig ang mga yabag habang naglalaad ang lalaki sa madilim na pasilyo. Naliliwanagan ng lampara ang dinadaanan niya. Mahalatang lumang-luma na ang bahay na pinasok niya dahil sa kapal ng alikabok na nakabalot sa ubuan ng bahay. Matagal nang abandonado ang bahay. Pero alam na alam ng lalaki ang pinakatatagong sekreto ng bahay dahil minsan na rin niyang naranasan tumira noon kasama ang mga magulang. Pero dahil sa pagkamatay nga ng kanyang mga magulang, umalis din siya ng bahay at naiwan ngang abandonado sa loob ng 20 taon. Hindi man siya nakatira sa bahay na yon, pero iyon ang pinakatatago niyang santuaryo. Kaya madalas pa rin siya roon, ang lugar kung saan malaya siyang nakakapaglaro. Isang laro kung saan siya ang nasusunod. Isang larong susukat kung hanggang saan kakayanin ng laro niya ang mga pisikal at mental na sakit. Tumigil siya sa isang maliit na pinto. Sa pagbukas ng pinto ay may makikitang hagdan pababa. Ang pinto ay kumukonekta sa basement ng bahay kung saan siya naglalaro at naghihintay sa kanya ang bago niyang kalaro. Sa pagbukas ng pangalawang pinto ay agad nang ngumiti ang lalaki at binati ang bago niyang kalaro na nakagapo sa isang bakal na upuan. Nakapwesto ang babae sa pinakagitna ng kwarto at sa likuran nito ay ang mga katawan ng mga natalong kalaro ng lalaki. Magandang gabi! Ngumiti pa ng mas malapad ang lalaki. Pero ang kalaro niya ay hindi masaya sa pagdating niya. Nanginginig ito. Pinipilit idilat ang mga matang namamaga. Punong-puno ng dugo ang buong muka. Bumabao na sa balat ng babae ang nangangalawang na kadena na mahigpit na nakatali sa katawan, mga kamay, at mga paa nito. Nilalangaw na rin ang malaking hiwa sa hita ng babae na may nakatarak na kutsilyo. Nagsisimula lang nanain ang sulat dahil sa bakterya at impeksyon. Sobrang namumutla na ang kanyang kalaro dahil sa pag-inda sa lahat ng sakit na nararamdaman nito ngayon. At siguradong isa lang ang nasa isip ng kanyang kalaro. Ang patayin na lang ito ng tuluyan. Bawat segundo kasi na nabubuhay ang babae ay malaking pahirap rito. Pero para sa lalaki, hindi niya papayagang mamatay kaagad ang kalaro. Marami pa siyang papantasyahang gawin sa katawan nito. Mga eksperimento na gusto niyang subukan, marinig niya lang ang paghiyaw nito sa sakit. Simulan na natin ulit ang laro. Sambit ng lalaki habang hawak ang pliers. Patayin mo na lang ako! Sige na! Pakiusap! Patayin mo na lang ako! Pagmamakaawa ng babae. Oo nga, marami pa tayong gagawin. Marami pa akong inihandang laro. Hinawakan ng lalaki ang mukha ng kalaro. Pinunasan niya ang dugo sa pisngi ng babae. Tinitigan niya ang mukha nito at unti-unting bumaba sa paa ng babae. Mukhang ang ganda ng mga kuko mo. Gusto mo bang maranasang matanggal yan? Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko rin. Lalo nagpumiglas ang babae sa kinauupuan. Hindi niya gusto ang mga naririnig. Hindi na niya kaya. Sobrang sakit na ng nararamdaman niya. Iniisip niya kung bakit hindi pa raw siya nababaliw sa mga pinag-aagawa sa kanya ng hayop na lalaking nasa harap niya. Kaagad ding tumigil ang babae sa pagpupumiglas. Tuluyan na nagasgasan ng mga bakal ang balat niya. At ramdam na ramdam niya ang hapdi at kirot ng pagkiskis ng bakal habang unti-unting napupunit ang kanyang balat. Tinawanan lang siya ng lalaki sa paghiyaw niya sa sakit. Magaling! Ikaw na mismo ang gumagawa ng paraan para pasayahin ako. Kasabay ng sakit na nararamdaman ng babae dahil sa kadena, nararamdaman niya sa malaking daliri sa paa ang pagdikit ng pliers at kasabay nito ay ang pagguhit ng sakit mula sa balat niya hanggang sa bumalot na sa buo niyang paa ang sakit. Tinuklap ng lalaki ang kuko niya sa malaking daliri ng kanang paa.
Isang matinis na piyok lang ang naiusal niya dahil sa biglaang sakit na naramdaman niya. "Tama na! Tama na!" Iyak ng babae. "Tama na!" Kasabay ang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi ay ang pag-agos din ng dugo niya sa sahig. Lalong tumawa ang lalaki nang ginanahan sa pagmamakaawa ng babae. "Masakit?" Natulala ang babae sa walang kakwenta-kwentang tanong ng hayop na lalaking ito. Pero lalo siyang nagulat sa ginawa ng lalaki. Hindi na niya alam kung may katinoan pa ba sa utak ang kaharap. Tinanggal din kasi ng lalaki ang sariling kuko sa paa. Pagkatapos ang malakas na pagsigaw ng lalaki, ay isang malakas na tawa naman ang narinig ng babae. Itinapat ng lalaki sa babae ang tinanggal din niyang kuko. Haha, ganito rin ang gusto kong sakit. Ipagpatuloy na natin. Hindi na alam ng babae ang dapat isipin at dapat maramdaman. Sobrang hilo, takot, kaba, at sakit sa buong katawan ang naghahalo-halo sa kaloob-looban niya. Tinuklap ng lalaki ang lahat ng kuko niya sa paa at ngayon ay isa-isang ibinabalik sa balat niya gamit ang pantahi. Ang hindi alam ng lalaki ay lumuwag ang pagkatali ng kaliwang kamay ng babae. "Tapos ka na bang maglaro?" Mahinang tanong ng babae. Nabura ang ngiti sa mga labi ng lalaki habang tinatahi ang panghuling kuko. Tumingala siya sa babae. Ngumiti ang babae. "Kung hindi pa, tatapusin ko na!" Sinaksak ng babae ang kaliwang mata ng lalaki gamit ang kutsilong hinugot niya galing sa pagkakasaksak sa hita niya. Pilit niyang ibinaon ang kutsilyo hanggang sa pumasok sa katawan nito at tumagos sa likurang bahagi ng ulo ng lalaki. Hinugot uli ng babae ang kutsilyo at ginamit para laslasin ang sarili niyang lieg. Hindi na nais pa ng babae na mabuhay dahil hindi na niya magagawang mabuhay tulad ng dati. Sa pagtumba ng lalaki sa sahig, ay siyang pagsirit ng dugo mula sa lieg ng babae. Natagpuan ng mga pulis ang halos 15 katawan sa loob ng abandonadong bahay. Inimbestigahan ng lugar dahil sa mga reklamo ng mga kapitbahay na mayroong masangsang na amoy na nanggagaling sa lumang bahay. Ang ilan sa mga bangkay ay bulok na ang katawan maliban sa dalawa. Ang babaeng nakagapo sa upuan at ang lalaking nakahandusay sa sahig katapat ng babae. Hindi kaaya-aya ang nasaksihan ng mga pulis sa basement ng bahay na yun. Iyon na siguro ang pinakakarumal-dumal na pagpatay sa lugar nila. Kinilala ang babae sa upuan bilang si Catherine Sandoval, isang propesor sa isang unibersidad na malapit sa pinangyarihan ng krimen. Isang kanto lang ang layo mula sa eskwelahan. At ang lalaki na hinihinalang may kagagawa ng karumal-dumal na pagtotorture sa lahat ng katawan na nakita nila ay si Jeremy Velasquez, estudyante ni Catherine sa parehong unibersidad. Nalaman ng mga pulis na si Jeremy ay na-admit sa mental hospital noong siya ay 14 na taong gulang. Pinatay niya ang sariling mga magulang sa mismong bahay rin na iyon. Ang paliwanag ng mga pulis, kaya napatay ni Jeremy ang mga magulang ay dahil ito mismo ay nakaranas ng pagtotorture mula sa mga magulang. "Nakakatakot! Baliw yang Jeremy na yan!" Sabi ng malisyosong kapitbahay na nakikiusyoso sa paglalabas ng mga bangkay sa lumang bahay. "Wala sa tamang isip ang mga kagawa niyan," sabi naman ng katabi nito. Narinig ito ng pulis na dadaan sa likod nila para tumulong sa pagbubuhat ng mga bangkay. "Ate, huwag po kayong manghuhusga kaagad. Oo, hindi tama ang ginawa ng pumatay sa kanila. Pero hindi rin tama kung paano siya pinalaki. Immoral sa paningin niyo pero yan ang itinanim sa utak ni Jeremy. Para sa kanya ay tama ang kanyang ginawa. Hindi niya naiintindihan na mali ang ginawa niya. Kung paano tayo mag-isip at kung paano nakakaimpluwensya ang mundong ginagalawan natin ang nakakatakot." Ngumiti ang pulis na dumaan sa harap nila pagkatapos nitong magsalita. Natulala ang dalawang malisyosong kapitbahay at muling nagulat nang humarap ang pulis. "Oo nga pala, minsan na rin ako nakapatay. At iniisip ko noon na tama yun. Pero dati pa naman yun." Inilabutan ng dalawa at umalis na dahil sa takot sa sinabi ng pulis.